Yan mga kababayan, ganito po yung buhay ng Team Daddy Frankie. Akala kasi ni Mami Rochelle, madali. Hinarangan na? Ha? Walang magagawa. So yun mga kababayan, andito na po tayo sa bahay ni Kuya Celso. Ito talaga ang buhay niya mga kababayan. Napapaikutan po ito ng mga punong kahoy at ito'y sa tuktok ng bundok. Ano oras ka natulog? Alas 6? Ibig sabihin hindi ka natulog magdamag. Kuya Celso, kumusta ka na? Ang init-init eh. Huwag ka muna magtalukbong. Doble-doble na naman yung damit niyo. 1, 2, 3, 4, 5. Siguro ito nakakakita ng mga multo, mga masasamang elemento sa gabi, kaya ayaw na niya ibuka yung mata niya. Yun, mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, bago tayo magtuloy, shoutout muna natin yung ating mga kababayan dito sa Patar, bayan ng Mabini, Pangasinan. Mga kababayan, mga kabarangay, muli po sa mapagpalang umaga sa atin lahat. Andito na naman po ang Team Daddy Frankie sa inyong harapan para kami po ay mangumusta sa inyong lahat. At kung mapapansin nyo mga kababayan, may uniform ang Team Daddy Frankie ngayon. Kaya salamat po sa sponsor ng uniform namin ngayon. Kung sino man yung nakapanood, shout nyo kung sino yung nag-sponsor nito. Basta, sa nag-sponsor, maraming salamat. At syempre mga kababayan, mga kabarangay, ako'y masaya kasama si Mami Rochelle ngayon. At hindi siya masyadong busy sa Makati, kaya andito siya. Dahil nung sinabi ko sa kanya na pupuntahan natin si Kuya Celso. Sino nakakilala kay Kuya Celso na naninirahan sa tuktok ng bundok? Mag-isa lang, abutin ng ulan, gabi, kahit anong lamig, mag-isa lang siya. Dahil hindi na po siya kayang alagaan ng kanyang pamilya. At dahil sa sabi ng tatay ni Celso, maingay daw pag dumarating yung point na nagwawala siya. Kaya inilagay nila sa gitna ng bundok. Nakakaawa mga kababayan. Pero ganun pa man, kaya tayo nandito para kumustahin muli siya. At dahil na rin po sa ating sponsor na nakapanood sa una nating upload, kaya kami nagtungo ngayon. Ano nga ba kaya ang magagawa ng Team Daddy Frankie? Mga kababayan, samahan niyo po kami. Pero syempre, sa lahat ng mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, maraming salamat po. Shoutout ko si Ma'am Jenilita Kilding. Dahil sa kanya, nagpadala na naman siya ng 10,000 today para madagdagan yung pera ni Kuya Oliver. So, suma total ng pera ni Kuya Oliver ay 150,000 na po mga kababayan. Guys, ready na po ba kayo? Yes, boss. Ayan, sige. Lumakas na yung mga tuhod nyo kasi medyo malayo-layo at lakaran yung susuungin natin ngayon. Si Kuya Sam. Uminom ka na ng gamot ni Doc Lagman. Shoutout kay Doc Lagman. Mabuhay ka, Doc. Salamat sa pag-assist mo sa amin, pagbigay mo ng mga gamot. Maraming salamat. So, let's go tayo. Let's go. Okay? Ayan. Sino yung nakakaalam ng daan? Naka-ready ka na, Han? Yung gout mo. Oo. Buti na lang mga kababayan, sa pagkakataon na ito, kasi nandito si Mami Rochelle, pinadalhan niya ako ng jacket. Napapansin nyo, pag wala si Mami Rochelle, hindi na ako nagdadala ng jacket. Nakalimutan ko lagi. So ngayon, may jacket kami. Ang ganda ng munggo. Oh. Ay, munggo yan. Munggo yan, Han. Oo. 7 araw na lang, pwede na igulay. Wow. Favorite natin yan. Ha? Favorite. Favorite? Kalaban. Malaking chocolate. Buti wala nang tubig ngayon. Datihan diyan kami dumadaan. Pilapil lang kasi matubig dito. Grabe init. Yan mga kababayan, ganito po yung buhay ng Team Daddy Frankie. Akala kasi ni Mami Rochelle, madali. Oh. Kaya minsan ayaw ko siyang isama mga kababayan. Lalong-lalo na kasi pag bundok yung nilalakaran namin. Okay lang sa akin kasi sanay ako.
Siyempre, pag babae ang kasama namin, bundok yan mga kababayan or malalayo ang lakaran. At isa pa, mabilis talaga ako maglakad. Naawa lang ako dito. Kaya, hindi ko siya pwedeng isama pero mapilit siya eh. Gusto raw niyang makasama, makita talaga kung paano magmisyon. O, dito ka. Ayan. Diretso lang. Umitim ka na? Humitim ka na sa kaya. Pag nalaglag ako, laglag ka rin. Ha? Hindi ako papayag na malaglag kahan. Ginawa ka mo na. Ha? Wait lang. O sige, ako na magdala. Gaganto ko lang ito. Ha? Mainit sa batok. Mainit sa batok? Mm. Okay. Gusto mo Han, maiwan ka na lang dito, balikan ka na lang namin. Ayoko. Malayo-layo pa eh. Okay lang. Diyan ka na lang sa umupo sa kawayan. Tabi po. Hmm. Kaya kung walang magsasabi sa atin, kung walang nagsabi sa amin mga kababayan, na may tao palang nakatali dito sa gitna ng bundok, ay walang makakaalam talaga kasi tignan nyo yung daan. Hinarangan na? Oo, dito tayo eh. Ha? Walang magagawa. Ako bahala. Teka, hihilahin ko to. Oh, kaya na yan. Ayan. Okay ka lang, Han? Yes. Bante. Magtabi-tabi kayo. Huwag kang hampas ng hampas, Risky. Ay, Jesse. Yan. Ha? Ahas? Wala. Ha? Tag-init? Yung ahas nandoon sa baba sa may tubig. Ito mga kababayan, ganito yung sitwasyon. Hani, nakita mo na. Kala mo nagbibiro kami, nasa bundok to, ha? Baka mo to. Di ka ba natakot, Han? Hindi. Kasama kita eh. Oh, ganon. Paano pag ikaw titira dito mag-isa? Ayoko. Itatali ka namin. Loko tatali. Loko ka talaga. Hindi, para matry mo din. Oh, posong. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ayan, oh. Wala nang tubig. Dati malakas ang tubig dito nung unang daan namin. Ayun. O, di ba? Tignan nyo mga kababayan. After po ng mahabang lakaran namin, napakamasukal, nakakatakot. Pagdating dito sa gitna, sa tuktok ng bukid, may espasyo na taniman. At ito, natatanaw na natin yung bahay ni Kuya Celso. Ayan mga kababayan. Hinga lang tayo ng konti kasi hiningal si Mami Rochelle mga kababayan. Kaya pa? Ha? Kahit napapagod ka, Han, maganda ka pa rin. Ha? Chabi-chabi nga lang. No? Pero tandaan nyo mga kababayan, masarap ang lechon. Ay, Oo. Di ba? Pinanggigigilan yung lechon. Ngayon alam nyo na kung bakit mahal na mahal ko si Mami Rochelle. Di ba? Tama ba ako? Kayo talaga mga kababayan, hindi nyo alam ha. Pinanggigigilan ang lechon. Oo. Ay, nandito pa kaya? sarap kainin ng lechon. Ha? Sarap kainin ng lechon. Oo. So yun mga kababayan, andito na po tayo sa bahay ni Kuya Celso. Ito talaga ang buhay niya mga kababayan. Napapaikutan po ito ng mga punong kahoy at ito'y sa tuktok ng bundok. Although may mga nagtatanim-tanim dyan, yung kapamilya rin ni Kuya Celso.
Ayon yun sa kwento ng tatay ni Kuya Celso. Kasi si tatay ni Kuya Celso po, pasunod na rin. Nag-abiso kami na pupunta dito para may permiso tayo mga kababayan. No? Tulog na tulog siya eh. Anong oras kaya? Paano kaya ang sitwasyon mga kababayan na mag-isa ka lang dito, no? Honey, di ka rito. Pasok kaya tayo sa loob. Halikahan, sama mo ko, pasok tayo sa loob. Aray ko. Muntik ako matuklaw. Kuya Celso! Kuya Celso! Kumusta? Kumusta? Anong oras ka natulog kagabi? Ha? Anong oras ka natulog? Alas 6? Ibig sabihin hindi ka natulog magdamag. Pwede ba magkwentuhan tayo? May dala akong pagkain para sa'yo. Ha? Bangon mo na, Kuya Celso. Ay, pinapawisan ka, nakatalukbong ka. No? Katali pa rin talaga sa paa. No? Kuya Celso, kumusta ka na? Ang init-init eh. Huwag ka muna magtalukbong. Giniginaw ka ba? Ha? Ay, giniginaw. Mainit naman yung katawan mo. Doble-doble na naman yung damit nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na naman yung damit mo. Nakaraan punta ko dito. Ilan na yung tinanggal kong damit niya? 8. Ha? 8. Ngayon, 7. Oh. Celso, may bisita ka. Nandito si Mami Rochelle. Honey, dito ka. Natatakot ka? Hindi, mabait yan. May dala kaming pagkain para sa'yo, Kuya Celso. Halika, pahingin pagkain. Bangon ka. Bangon ka. Ayan, upo ka lang, upo. Dali, para bigyan kita pagkain. Ayan, very good. Ay, hindi umupo ka na maayos. Ayan. Oh, ito Tingnan mo, tingin ka sa akin. Tingin ka. Tingnan mo, paano ka makakain, hindi ka titingin. Bangon. Bangon na. Ayan, malaglag ka. Tingin ka sa akin. Tingin na. Tapos tatanggalin natin yung damit niya kasi ang init. Ha? Kuya Celso, tanggalin muna natin yung damit mo. Isa lang dapat. Ito, tingnan mo, may tinapay akong dala. Kuya Celso, tanggalin natin yung damit mo, ha? Hawakan mo lang to. Okay lang? Okay lang. Dalawa kami ni Kuya Rizky tatanggal damit mo, ha? Kasi ang init. Okay, tanggalin muna natin. Isa. 2. Tatlo. Dahan-dahan. Tanggalin muna natin. Dahan-dahan lang. Tatanggalin naman niya. Wait lang, wait lang. 3. 4. 5. Para mapreskuhan ka. 6. 7. 8. Ay, yung pang-8. 8 pa rin. Di ba? Oh, very good. Ay, Kuya Celso, bakit nagkakalbo ka na dito? Siguro binubunot niya to. No? Kuya Celso, may pagkain dito. Bigyan kitang pagkain, O, tinapay pahingi. No, buksan mo na. Hindi na pwedeng ako ang magbukas kasi baka ito'y humampas bigla. Dalawa lang muna. Yan. O, Celso, tingnan mo. Tinapay, Tingnan mo, O, ano salita dito? Ilocano? Kumusta ka naman dito? Okay ka lang? Ha? Kumusta ang gabi mo dito? Bangon ka, Bigyan ka pa tinapay. Akin na isang tinapay. O, tinapay pa, Kuya Celso. Bangon . Ha?
Nahirapan ako. Ha? Ayan. Pakita mo yung mukha mo. Bakit nakapikit na mata mo? Ha? Siguro ito nakakakita ng mga multo, mga masasamang elemento sa gabi, kaya ayaw na niya ibuka yung mata niya. No? Ikaw ba na mag-isa dito ng gabi eh? Talagang masisiraan ka talaga ng bait. Dapat talaga, no, mga kababayan, hindi ba pwedeng ilipat na lang dun sa bahay nila? Para breakfast, madali nilang abutan ng pagkain. Lunch, kakain sila, maabutan din ng lunch. Gabi, mabibigyan din. Tahimik naman eh. Kung yung ingay na yan, iingay lang to pag gutom. Di ba? Kita nyo mga kababayan, tahimik naman dito eh. Nag-iingay to sigurado pag gutom. No? Kuya Celso, tinapay pa? No. Ha? Hindi na? Tinapay pa? No. O, pahingi isa. Isa pa daw. O, ito. Isa, o. Yan. Bakit mo tinatago yung mukha mo? Patingin, patingin. Ayan, ganyan lang. O, kain ka. Huwag kang magtago. Ang pogi mo naman eh. Ha? O, mabait na si Kuya Celso nung unang punta namin dito. Tingnan mo, dami mong bisita, oh. Tingnan mo, oh, Kuya Celso. Tingnan mo, may bisita ka. Ha? Ha? Ayan. Ha? Gutom na gutom. Gutom na gutom. Patingin yung tali mo. Gusto mo tanggalin natin? Ha? Hindi na? Yung mga kababayan. Oh. Nakakandado talaga. Buti hindi niya tinatanggal. No? Maliit lang naman to eh. Tingnan yung tali niya mga kababayan. O, ganyan lang. Lagi. Bakit ganun, no? Karamihan sa mga nakikita natin na kadena, maiksi lang talaga. Hindi na aabot dun. No? Kuya Celso, anong pangalan tatay mo? Natatandaan mo? Sino? Ha? Ba't pa? Tatay mo? Ngayon naganti tatay mo? Ha? Pangalan? Gusto mo sumama sa amin? Hindi. Bakit? Ha? Celso, pag sumama ka sa amin, maaalagaan ka namin ng husto. Hindi ka mag-isa. Pag sumama ka sa amin, doon ka sa shelter namin. Marami kang kaibigan doon. Andun si Kuya Oliver, andun si Bandam, ha? Oo. Kuya JR, tsaka si Junjun. Makapaglaro tayo ng basketball, bilyar. Gusto mo? Ano ba yung laro alam mo? Basketball? Ha? Basketball kami? Marunong ka mag-basketball. O maaari, possible mga kababayan kasi matangkad siya. Pwede ko ba makita kung gaano katangkad si Kuya Celso? Tayo nga tayo para qualified ka sa basketball. Ay, very good. Uy, ang taas. Hindi, tayo lang. Tayo lang. O, itingala, taas mo yung ulo mo. Ayan. Maglalaro tayo basketball. Ha? Ano nararamdaman ni Kuya Celso? Ha? Anong nararamdaman ni Kuya Celso ngayon? Ha? Sinto? Ha? Anong nararamdaman ni Kuya Celso? Ganyan lang. Ha? Kaya sandal ka lang. Kuya Celso, usap lang tayo. Anong nararamdaman ni Kuya Celso? Ha? Bakit ka nahihi... Ha? Maraming pagkain. Maraming pagkain. Huwag kang mahiya, Kuya Celso. Alam kong hindi mo ginusto kung anong mangyari sa'yo. Ha? Ang gusto ko lang, tulungan mo yung sarili mo. Gusto mo ba sumama sa amin? Mukhang guguho yung bahay. Hindi naman. Kuya Celso? Ha? Gusto mo sumama sa amin? Oo. Ako si Daddy Frankie, kaibigan mo. Pag nandun ka sa bahay, mapapaliguan ka namin everyday. Gusto mo? Ha? Sama ka sa amin. Tatanggalin ko na yung kadena mo. Pag nandoon ka sa amin, hindi ka nakatali, malaya ka. Kuya Celso, hindi ka po aso, hindi ka po baboy. Tao ka po, kaya hindi ka dapat itinatali. Ha? Oo. Oh. Ano naramdaman mo nung itinali ka nila?
May sugat. May sugat? Hindi, itong kabila may sugat. Itong kabilang paa mo may kadina. Bakit kanila kinadina? Nawakan lang. Ha? Nawakan lang. Hindi mo matandaan. Ano nararamdaman mo ngayong itinali ka nila para kang aso dito? Kinahulan ako. Ha? Ano naramdaman mo na Yan. Ha? Kinagat ng aso. Kinagat ka ng aso? Iba-iba talaga sinasabi niya mga kababayan, pero nakakaawa talaga na may isang pamilya tayo rito, may isang kapatid tayo na nandito sa bundok. Oo, ginawa naman nila ng hindi naman siya natutuluan, pero ganyan yung dingding niya mga kababayan. Tapos mag-isa lang siya rito sa gabi. Gaano kaya ka piyesta sa mga lamok. Kaya siguro doble-doble yung damit niya. Kahit na may depresyon, may pinagdadaanan, alam pa rin niyang ingatan yung kanyang sarili. Kung mapapansin nyo, nakatalukbong na, may damit pang may damit pang napakarami, patong-patong. So, gaano kainit yon? Kuya Celso, bakit nakapikit yung mata mo lagi? Yan, may naugap sa too. Tulog ka. Natulog ko. Eh ngayon, nakatayo ka na at nagkakausap na tayo, hindi ka natulog. May kasoy. Ha? May kasoy. May? May natugtag. Ano daw? Marites. Ha? Si Marites. Si Marites. Asan si Marites? Pumunta ng bayan. Anong kinukuha niya sa bayan? May dinulan. Dinulan sila. Sino si Marites? May kagayan to. Kapatid mo. Doon. Nasaan si Marites ngayon? Walat Mindanao. Nasa Mindanao yung kapatid mo. Oo. Anong ginagawa niya doon? May tinutukan na. Ha? Tinutukan niya. Tinutukan niya? Sabihin mo kay Marites, mapapanood niya yung bidyong ito. Sabi mo, Marites, tulungan mo ko, kamo. Tulungan mo sila manang. Gusto mo tulungan ka? Oo. Gusto mo makaalis na dito? Yan. Mahirap ba matulog dito? Oo na. Gaano kahirap? Bata kasi. Ha? Bata na. Marami bang lamok dito? Oo. Madilim. Oo. Kawawa naman si Kuya Celso dito. Oo. Oh. Eh yung iba mong mga kapatid, hindi ka nila tulungan. Si Marites. Si Marites ang kapatid mo. Oo. O ano sasabihin mo kay Marites? May yan, matangkad na nyog. Ano apelyido ni Marites? May nahuli sila. Oh, Ito. Ate Marites, napakaswerte niyo po. Sinigaw. Kasi ikaw po yung naalala niyang kapatid. So, ibig sabihin, nasa puso't isipan niya kayo. No? Oo. Sana po hindi ganito, no? May Sana. sinabi sila. Ha? May sinabi silang tahimik eh. Anong sinabi ni Marites sa'yo? May agitwak. Ha? May atalusan to ka agit mo. Ay, kapatid mo si Marites. Oh. Ilang taon na si Marites? May kabahayan to. Ha? 14. 40? Oh. 40 na si Marites. Sige. Bigyan pa kita pagkain para mabusog. Pahingi isa. Kain ka lang, ha? O, ito pa pagkain. Kain ka. Gutom. Hindi ka pa ba nag-almusal? Yung mga kababayan, sakto kasi galing kami ng Pangasinan, biniyahe namin hanggang dito sa Patar, Mabini. Nakarating kami dito alas 12. So, hindi alam kung nag-almusal o nananghalian na to. Pero malalaman natin yung mga kababayan kasi pinasundo ko ang kanyang tatay. O, ito pa. Kain ka lang. Ito pa. Isa pa, tinapay. Kasi gutom na gutom mga kababayan. Kung matatandaan nyo si mga kababayan, matatandaan nyo si Kuya Oliver, isang supot din na sliced bread ang unang-unang ipinakain ko sa kanya. Bukod sa sliced bread, may mga Oreo pa ubos niya. Ganon din si Kuya Celso. Yan mga kababayan, mga kabarangay, sa mga bago pa lang sa ating channel, pangalawang punta na po namin kay Kuya Celso at makikipag-usap kami sa kanyang pamilya
kung paano natin matutulungan itong kapatid natin, mga kababayan, mga kabarangay, no? Hindi naman po basta-basta kukunin na basta-basta kunin natin na hindi natin nakausap ang pamilya. Pero syempre, hindi rin po pwedeng kunin basta-basta na hindi pa natin nakukuha yung loob ni Kuya Celso. Kaya kailangan natin muna siyang aamuhin kagaya ng ginagawa ko. Nung una talagang napakatapang nito. Tapos ngayon tahimik naman. Kaya lang ito nakikita natin medyo pumapayat talaga siya. Ang dami niyang damit, suot. Kaya sana makausap natin ang mga kamag-anak pamilya, no? So si tatay wala pa ba? Yan. Tawagin si tatay kung nandyan na. Ay tay, halika rito tay. Ayun, dala mo tay, dalhin mo yung bitbit mo. Ano yan? Magandang umaga tay, pasok ka po. Magandang umaga tay, kumusta po kayo? Ganito lang, sir, mula noong pumunta kayo rito, ganito pa rin. Ganito pa rin. Ganon pa rin. Kumusta naman si Celso? Ganon pa rin, sir. Nung nagpunta ako rito tay, ang damit niya, 8, patong-patong. Ngayon, tinanggalan ko ulit, 8 ulit. Pinalitan ko na yung pero talagang dinadamit niyang lahat. Yung dinadamit niya. Pagka may dito, andun yung ibang damit niya ay, Oo. kung lalabhan ko yung dito, papalitan ko. Tay, ilang taong ka na ulit? Ay, Pwede ba pumasok ka rito, tay? 70 na, sir. Nabanggit mo sa akin, tay, pinalitan mo siya ng damit. Opo, sir. Inilalabahan mo. Sir. Sinong kasama mo nag-aalaga sa kanya? Ako lang, sir. Ay, ikaw lang. Ako lang, sir. Talaga. Tay, sino po si Marites? Binabanggit ni Kuya Celso. Ay, yung kapatid niya, yung sumunod sa kanya po. Ay, sumunod sa akin. Nasaan po si Marites? Nandun doon pa sa amin, sir. Nasa inyo. Opo, sir. Pansin ko, tay, nung dumating ako dito, napakatahimik niya. Opo, sir. Hindi ba po pwede tayo na ilipat siya ng tirahan malapit sa inyo para pagdating sa umaga, madaling abutan ng almusal, tanghali, madaling abutan ng pagkain, gabi, na accessible para mabigyan nyo ng pagkain? Pwede rin, sir, pero igagawa pa namin, sir, siya ng bahay. Dahil wala pa siyang matirhan eh. Dapat sana yung din, yung hollow block. Hollow block para hindi niya basta-basta masira. Kasi, para mas mapadali po, hindi ba po pwede kahit ganito lang? Kasi pag nandito, parang napakahirap sa sitwasyon ninyo na hatiran ng pagkain. Oo nga po, sir. Malayo yun. Napakalayo. Malayo, So sir. paano nyo siya pinapakain araw-araw? Hinahatiran ko, sir, kagagaling ko lang dito nung mga siguro yun, alas 9. Alas 9 yun. Ilang beses mo siyang hatiran ng pagkain tayo sa isang araw? 2 beses lang, sir. 2 beses. Dahil mahirapan naman akong 3 beses na pabalik-balik eh. Kasi, sir, lalo na kung sa tag-ulan, Opo. ang hirap ng dinadaanan ko dyan. Kaya nga po, mas maganda tayo, mas malapit na dun sa bahay ninyo. Oo, sir. Para hindi ka na, kasi hirap nga po sa sitwasyon nyo, sa edad ninyong yan, alam ko pagod na rin kayo tay. Pagod na ako, sir. Opo. Talaga. Kuya Celso, upo ka na Kuya Celso, upo tayo. Nahirapan din ako. Tabi tayo ha. Sa sitwasyon mo tay, talagang hirap ka na po. Nahirap na ako. Kaya kailangan itabi na lang doon. Kahit ganyan lang, ilipat lang to. Sir. Yero na lang. Di ba? Sir. Tapos ganito sahig, hindi naman siya ganoon, kumbaga pag nakatali siya, higa na lang. Pero magbawala, sir, talaga kung minsan. Kaya kung pinupuntahan ko rito, hindi ko na siya kinakausap. Basta yung sabi nyo noon na ilapag mo lang dyan yung pagkain. Opo, ganun po. Pag nagwawala, Ganun lang, hindi ko na kinakausap. pag alis mo, bantayan mo lang, tago ka. Pag alis mo, kakainin niya po yan, lalo na pag gutom. Oo, tama yun. Tama yung sinabi nyo, sir. Kaya lang naman sila nagwawala pag may masama silang nararamdaman, pag humihilab na yung sikmura nila, pag gutom na, nagwawala po talaga yan.
Di ba? Pag giniginaw sila, Parang hindi na rin, sir. Ha? Naman. Pag hindi ko pa binibigyan, hindi naman nagwawala, sir. ay, sa ngayon hindi na nagwawala. Hindi Opo. na. Hindi na. Medyo ko na ngayon. Tahimik na. At tahimik na siya. So may reason tayo na ilapit na lang doon para hindi ka na rin kawawa, ano? Ako ang kasi ako lang ang Ikaw lang nag-aalaga. nag-aalaga. Yung mga kapatid niya, wala na. Magluto ako nang wala na, sir. Dahil ang dami rin nilang ginagawa. Hindi nila ako matulungan, bali ako ang tutulong pa sa kanila. Ikaw pa Sa tong... mga gawain nila. Oh. Marami talagang gawain nila. Puro may mga anak na maliliit. Inaalagaan din nila yon. Oo, sa bagay, no? Lalo na't mahirap din ang buhay. Oo nga, sir. Hirap talaga. Kaya pag nagkapamilya ka, tay, responsibilidad mo talaga ang anak mo, ano? Oo nga. Kaya kahit 75 ka na, tay, tuloy pa rin pag-alaga sa kanya. Oo nga, sir. Hanggang kailan mo alagaan yan, tay? Ewan ko lang, sir. Kailan siya, at saka kaya ko pa. Ganun lang. Paano, tay? Paano, tay? Hindi sa inihiling, humina ka na, hindi ka na makapunta dito. Sino maghatid pagkain niya? Siguro bahala na yung mga kung anong pag-iisipan nila, yung mga kapatid niya, kung anong gagawin nila. Lalo na't nakatali to pag walang Yun nga, iniisip ko mga kababayan. Paano pag si tatay humina na hindi na makalakad? Paano ang pagkain ni Kuya Celso? Nakatali to. Ba, mamatay to sa gutom dito. Oo, sir, kung talaga. Kung walang mag-aalaga na kahalili ko, Opo. wala Wala. na. Ano mangyari sa kanya, tay? Hindi niya alam kalagan yung sarili niya. Kasi sa totoo lang, kung ito matino at kung malakas ito, sa liit ng kadena na to, kaya niyang tanggalin to. Pero wala siyang alam. Ang alam niya, nakatali siya. No? Oo, siguro, sir. Kasi kung yan kasi, kung saan pupunta, pag Pinakawalan. pinakawalan, takot yung mga tao, sir, Sa kanya. sa kanya. Oo, sir. Pero, Kasi mayroon lang yung una, mayroon lang na ito, pinadoktor namin sila, pinalupalo daw sa ulo yung mag-asawa mag-asawa sila. pero ngayon, tay, mahina na siya. Mahina na ngayon. Opo. Ay, sa bagay ko. Kung ganyan na nakatala, hindi na Na-exercise. exercise. Hanggang sa lalamunin na yung resistensya niya, ano? Pinatayo ko siya, tay. Ang tangkad pala. Matangkad sa akin yan. Ay, mas matangkad po sa inyo. Pumayat lang siya, kaya akala mo maliit, pero pagka napataba yan, no? Sir. Okay, tay. So, sana tay, pag balik namin, sana nakalapit na siya sa inyong bahay, no? Total, hindi naman na siya, sabi mo, hindi na siya nag-iingay. Ang rason ni tatay noon, nung unang punta namin dito, nagwawala, maingay talaga, kaya nilagay nila dito sa bundok. Maingay. Tay, nagdala kami ng mga grocery. Para sa kanya, para sa inyo. Malaking pasasalamat ko na naman, sir. Oo, pahiram guys, Yung paabot. mga tulong nyo. Opo. Bihira ng ganitong ginagawa nyo, sir. Oo. Parang sana kaawaan, Honey, ibukas mo nga. kaawaan kayo ng Diyos na lahat. Opo. Para makita ni tatay. Ito tay, mga gamit din sa kusina. No? Ay, maraming salamat na. Mga tinapay. Ay, marami kayo dala. Yung isang supot tay, kinain na ni Kuya Celso, nagutom eh. Ayan. Pinakain ko yan kanina pero ewan ko lang. Gutom pa rin tay. Gutom pa siguro. Marami na naman kayong tulong sa amin, sir. Opo. Walang ano man tay. Kung kaming dalawa lang, medyo matagal-tagal na rin ito. Pag kayo lang. O na, Ilan ba kayo kumakain tay? dalawa lang kami, sir. Dalawa lang kayo. Sino kasama mo sa bahay? Ako lang, sir. Kaya pala. Mag-isa ka lang dun sa bahay mo. Oo, sir. Tapos siya lang naman mag-isa dito.
bagay kon na rin dito eh. Mm-mm. Parang wala namang ano sa kanya, kaya parang tiwala na rin akong kwan. Mm. Dito manirahan. Tiwala ka na rin. Ay, mag-isa ka lang pala sa bahay mo, tay. Isa lang ako. Kasi nabalo na ako, doon na ako. Mm-mm. Noong pangkwan. Kasi yung ikinamatay ng kwan yata, yung asawa ko, yung kwan sa pag-aalaga niyan. Nandun pa sa amin yan. Na problema yung asawa niyo sa pag-aalaga sa Oo, kanya. sir. Oo, sir. Kung maaga-aga lang sanang nakilala namin to, tay, no? Oo, sir. Ay. Nanonood ka ba sa Facebook, tay? Kung minsan anak, Napapanood niyo po ba yung ginagawa namin? o yung si Kuya Oliver. Oo, Napanood ko. napanood nyo naman. Kung minsan, oo. So- Kasi, pag umalis ako sa bahay, hindi ko dinadala yung Mm. cellphone ko. Mm. So tayo, kung sakasakaling dalhin namin, papayag po ba kayo? Ay di mas maganda, sir. Mas maganda. maganda. Mm. Para, tingnan mo na rin, anak, baka naisipan mo na rin yan, na ikagaganda ng sitwasyon ko. Bakit po? Kung yung sinabi mong dadalhin nyo siya. Opo. Oo, anak, dahil hirap na akong mag-alaga, sir eh. Hirap na po kayong mag-alaga? Oo po, sir. Gaano po kahirap tayo mag-alaga ng anak na ganyan ng sitwasyon? Mahirap, sir, dahil ang dami naman akong trabaho. Halos hindi ko niya, hindi ko maalagaan. Sa edad mong yan tayo, 75, ano pa ba ang trabaho mo? Ba't nagtatrabaho ka pa? Kaya mo pa ba? Kinakayanan ko, sir. Yung basta makaya ng na maramdaman kung kaya ko pa, sige lang. Trabaho pa. Trabaho pa. Oh. Tingnan mo, nag-aararo ako dito ay. Nag-araw ka pa. Opo, sir. Anong pinang-araro mo? Kalabaw? Kalabaw, sir. May kalabaw po kayo? Saka yung ararong, hinihila-hila ng kalabaw. Sarili niyong kalabaw po yon. Sarili ko rin. May kalabaw pa si Lolo. Isa Ilan kalabaw mo po? Isa lang naman. Babae, lalaki? Babae, sir. Babae. Oo, sir. Buti si tatay, kahit 75, malakas pa, nag-aararo pa. Wala kasing makatulong sa akin, sir eh. Kaya kahit pagod hirap, pipilitin. Oo, sir. Paano pag hindi ka na makatrabaho tayo? Sinong bubuhay sa inyo ni Celso? Ayaw ko lang, sir, kung sino. Ito yung mahirap, mga kababayan. Parang bahala na eh. Bahala na. Bahala na. Sige tay, wag lang tayong mawala ng pag-asa tay ha. Oo, sir. Mag-pray lang tayo. Yes, sir. Hindi tayo pababayaan ni God. Kaya nga sana kaawan kayo ng Diyos lagi, anak. Mm-mm. Mm. Opo, katay, pahiram yung libro natin. Yung isa sa mga dahilan kung bakit napasugod ang Team Daddy Frankie dito. Salam. Ayan. Ayan. Mga kababayan, mga kabarangay. Actually, itong mensahe na to ay matagal na po. Kung natatandaan nyo yung unang upload namin at napanood po nila, yun din yung time na dumating yung mensahe na ito. So, ang mensaheng ito galing po kay Ma'am Aussie of Australia. Ayan. Nagbigay po siya, mga kababayan. Daddy Frankie, nagpadala ako ng 5,000 pesos para sa'yo. Nagpadala ako ng 5,000 sa'yo para kay Celso na ginapos sa kabundukan. Yan, for 20 years. Yon, mga kababayan, mga kabarangay. Ito po yung kalagayan, sitwasyon ni Kuya Celso. Dito sa tuktok ng kabundukan siya nakatali dahil maingay daw sa kabahayan. At ngayon ko lang din nalaman yung sitwasyon ni Lolo na mag-isa na lang pala siya. 75 years old. Kaya talagang hindi ko alam kung paano yung gagawin natin, mga kababayan, na tulong. Sana loobin ng Panginoon, bigyan nyo kami ng opinion para mas matulungan si Kuya Celso, mapagaling, para mas gumaan ang karamdaman ni Lolo. Talagang nakakaawa si Lolo, kuba na, pero sabi niya naghahanap buhay pa
para kay Kuya Celso. No? So tay, mayroon na akong ibibigay sa iyo galing kay OC ng Australia, 5,000. Ay maraming salamat po sa sino sir yung pinanggalingan nun. Galing po ng Australia. Sige. Maraming salamat po. Madam siya sir. Ay babae. Ano? Yes po. Maraming salamat madam. Yung bigay. From OC ng Australia. No? Oh, napunit na yung pantalong ko. Kakaupo ko, napunit. Layo pa na uwian ko. Tawanan ako ni Mami Rochelle. Kasi akala nyo original to ha. Fake lang kasi yung mga pantalon ni Daddy Frankie kaya napunit dito. Makikita na. Huwag ka na titingin. Oh, punit. Kasi walang upuan dito mga kababayan. Mahirap din magtayo. No? Ayan. Oh, sige. Tay, galing po kay OC na Australia. Kamay mo po, Tay. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total of 5,000. Ay malaki na naman ito sir. Sir, malaki na naman. Laki na naman. Baka pag babalik kayo dito kung sakaling kukunin nyo yun ay baka hindi pa maubos. Baka ano kayang naman sir na anong araw o buwan na kayo? Tay, hindi pa namin alam kung anong petsa at araw. Basta ipag-pray lang po natin, Tay. Dahil aayusin pa namin yung mga schedule namin, shelter namin. Kasi bago namin siya dadalhin, aayusin pa namin yung kanyang kwarto, space niya, at inaaral pa rin namin yung attitude niya. Tsaka mag-uusap din tayo, kakausapin din namin yung mga kapatid para walang maging problema. No? Kasi po, hindi po basta-basta na kinuha namin, hindi pa maayos doon, tapos hindi rin nakausap yung mga kapatid, lalo na't may mga kapatid. Ilan sila magkapatid, Tay? 7 sila. 7. 7. So, kumpleto pa yung 7. Kompleto pa. Kompleto pa. So, hanggat maaari, may makausap kami kahit isa, dalawa sa kapatid. No? Kasi for security din namin, kasi hindi natin alam ang bawat araw na lilipas. No? Kaya kailangan nag-uusap tayo ng maayos. Kaya sana, loobin ng Panginoon, humaba pa yung buhay natin, Tay. Ingatan mo yung sarili mo, lumakas ka pa po. Kayo rin, anak, mas lalong kung sana lalawig pa yung yung buhay nyo. Yes, Tay. Tay, anong nararamdaman mo? Nakabalik ang Team Daddy Frankie ngayon. Masaya sir, masaya. Masaya. Saya ko. Sir. Ano masasabi mo po na nakatanggap ka ng pera ngayon? Nagpapasalamat ako ng malaki, lalo na doon sa mga tumutulong. At sa inyo na sir, sa inyo na magka-team kayo. Opo. So ulitin ko, Tay, yung perang natanggap nyo na 5,000, galing po yan sa ating buting sponsor, si Ma'am OC ng Australia. Ano po sasabihin nyo kay Ma'am OC? 10,000 ito sir. 5,000 lang po yan. Ay, oo nga pala, 5. Opo. Ay, Oo. maraming salamat, Madam. Kung ito, malaki na ito. Na pambili namin ng mga namin yung kung anong mga kwan dyan makakain namin mga kwan na. Opo. So may gatas dyan, Tay, mag-inom ka ng gatas para lumakas ka pa, ha? Opo sir, opo sir. Kaninang lunch, Tay, tanghalian, anong inulam nyo po? Hindi pa ako nananghalian. Naku po, 12:30 na, Tay. Pero pag uwi mo ng bahay, anong uulamin mo po? Mayroon din yatang iniluto ng mga kwan. Yung tagaluto doon sa nagpapatrabaho sa daan. Yung nagpapatrabaho, hingi ka na lang ng ulam doon. Oo, sir. Habagay, mga kamag-anak mo rin yata. Yung mga kapitbahay, sir. Ay, mga kapitbahay. O, sige, Tay, ha? Hindi na kami masyadong magtatagal.
sana pagbalik namin, kung kaya, ilipat mo na siya doon. Malapit sa bahay mo para sa totoo lang mga kababayan, napakahirap talaga puntahan ito, napakalayo, bundok pa. No? Pero hindi ko maipasiguro sir kung baka matagal pa dahil siyempre gagawa pa kami ng kwan. Sa bagay. Sige tay. Kaya ililipat pa namin ito ay. Sige tay, wala akong problema, no? Oh, sir. Basta ipag-pray natin na makabalik kami kaagad, maayos namin, no? So, Sana yung mga tumulong sir kung din kaawaan din sila ng Diyos. sige po tay. Oh, sige. Alam ng Panginoon yan tay. Basta magtiwala lang tayo kay God. Ano po? Oh, sir. Yung mga tumutulong sa ating mga kababayan tay, kahit hindi nakita, kahit hindi nasabi, halimbawa, si God, nakikita niya. Kung anumang kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa, ay alam po yan ni God. Yung mga kalokohan na ginagawa natin sa ating kapwa, alam po yan ni God. No? Oh, sir. Oh, sir. At kahit anong gawin po natin, kung ikaw ay nagbabalak at nag-iisip ng hindi maganda sa iyong kapwa, kailanman hindi ka aasinso. Di ba tay? Oh, sir. Oh, sir. Kaya ako, hindi po ako nag-aalala or anuman. Lahat, ipinapaubaya ko kay God, ang lahat-lahat, dahil hindi natin maluloko or kailanman hindi natin malilinlang ang Panginoon. Na? Oh, sir. Oh, sir. Yan. Kaya sa lahat ng mga nagpapadala, tumutulong, lalo na sa Team Daddy Frankie, mga sponsor natin, isa lang po ang aking masasabi, thank you so much. At wag po kayong mag-alala, alam ni God kung ano yung nasa puso ng bawat isa sa atin. Kaya ano't ano man ang ginagawa natin, si God lang ang nakakaalam, siya na rin bahala magbigay ng blessing, biyaya sa atin lahat. Mga kababayan, mga kabarangay, pansamantala, ang Team Daddy Frankie ay magpapaalam at lilisan sa lugar na ito. Loobin nawa ng Panginoon na mapabilang si Kuya Celso sa shelter ng Team Daddy Frankie. Kaya ako'y maglalambing sa inyong lahat mga kababayan, sakaling nanonood ka pa sa puntong ito. Malaking bagay ang iyong pag-share ng bidyong ito, pag-heart, para masali na sa shelter natin si Kuya Celso. Hindi na po kay Kuya Celso, para na po kay tatay na 75 years old. No? Honey, anong masasabi mo? Upo ka, honey. Ayan. Yun po, maraming salamat po sa pag-support niyo po sa Team Daddy Frankie. Sana po hindi po kayo magsasawa ng pag-support sa Team Daddy Frankie. At kay Miss Aussie, ma'am, maraming salamat po. Napakalaking tulong po para kay tatay tsaka kay Kuya Celso yung binigay niyo po sa kanila. God bless po and more power po. Yan. At isa pa sa aking panawagan mga kababayan, Aling Rochelle Vlog 2.0. Nag-upload po kami kahapon mga kababayan. Ang followers niya is 380. Lahat po na nag-follow, gaya ng sinabi ni Mami Rochelle, pag naka-follow ka, may 500 pesos ka. Kaya ngayon, 30,000 followers na siya. Kaya kung ikaw kabayan, nangailangan ng pang-grocery kay Aling Rochelle, mag-follow ka na. Dahil pag nakita mo si Mami Rochelle or nahuli ka ni Mami Rochelle, may 500 pesos ka. Yan ha. Kaya para hindi ka mahuli kabayan, follow mo ang Team Daddy Frankie. At syempre sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan po, pa-subscribe po ang aking YouTube channel at pa-share yung mga upload namin para mas makatulong pa tayo. Maraming salamat. Mabuhay po tayo lahat and God bless po.